ang dami pa niyang satsat, kahaba-haba. Sa totoo lang, ano ba talaga, Gutesa, na maleta ka? Yun lang naman ang Nako. tanong dyan eh. Kasi matagal mo nawala. Tapos ngayon, babalik ka. Biglang nabago. Baligtad ka na. Babaligtad ka na nung Yes. nakulong na si Senator Marcoleta. At si Mike, babaligtad ka. Aba, sinong kalaban mo ngayon? Hindi naman si Marcoleta ang kalaban mo ngayon. Kalaban mo ngayon, ombudsman. Ha, mabigat. Nako, ito na nga ho ba ang posibleng maging problema nitong si Master Sergeant Orly Gutesa? Baka dahil alam nitong si Martin Romualdez may pera na itong si Gutesa na malitahan na siya, baka bigla niya hong kasuhan itong si Gutesa. Sabi siguro ni Martin, oh, "O pre, may pera ka na ha. Magkita tayo sa korte. Forgery." Siyang like at siyang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button na dyan lang ho sa baba. Ayun na nga, viral na naman ho itong si Pinky ha, sa kanyang naging interview. Ngayong umaga lang ho ata siguro ito kung di ho tayo nagkakamali. No? Itong si Pinky pagka-weekend talagang yan ang trip niya eh. Magpa-interview pagka-weekend ito. Siya na Pampilo Lacson on Saturday kahapon to. Siya, "It is up to former House Speaker Martin Romualdez." Hindi, mag-suggest ka sa kanya. Mag-suggest ka sa kanya, pambihira naman. Whether he will file forgery charges against retired Marine Orly Gutesa after the latter recanted his testimony accusing the lawmaker of receiving cash kickbacks from flood control project. Nakakaya na yan. Speaker, former Speaker Martin Romualdez. Di ba kayo nag-uusap, Ping? Mag-usap kayo. Payuhan mo siya. Diyan naman ako bilid kay Ping. Magaling mo siyang balat kayo pala. Eto, rekta ho tayo dito sa interview nitong si Attorney Bing Guanzon. Hindi, dito ho muna tayo kay kay Sir Eli Saludar. Hindi, mamaya na si Sir Eli Saludar. Dito tayo kay Attorney Gonzon. Saman? Oo nga, nag-recant Attorney. Kuan sa kuno daw is a resurrected man. Oo. Talaga naman itong si Gutesa. Oh. Nakita ko lang yung statement niya eh. Oo Kaya ang nga, dami oo nga. tumatawag. Oo. Sabi niya dun sa statement niya na, di ba, bumaligtad na siya? Yes. Na hindi daw totoo yung lahat ng affidavit niya at sinabi niya dun sa Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta. Sabi niya, pinilit lang daw siya ni Senator Marcoleta at ni former Kong Mike Defensor. Okay. At sinabi pa niya na may tumawag sa kanya na galing sa opisina ni Senator Marcoleta at inalok na kung gusto niya akong tawagan si Attorney Guanzon para sa kanyang salaysay o affidavit ay bibigyan siya ng numero. Kaya pati ako, Nadamay dito. oo, parang ibig niya sabihin kasama ako doon sa conspiracy ni na Senator Marcoleta at Mike Defensor na Okay. gamitin lang siya laban kay Martin Romualdez. Pero sinabi din niya na hindi naman daw siya nag-contact sa akin. Talagang hindi. Yung sinungaling na yan. Mga pakialam ko sa kay Gutesa na yan. Ang layo-layo naman paano kung magiging kliyente yan. Oo. Pero Baka inisip niya. Tinadamay ako. Kasi alam nila na siyempre friend ako and supporter of Senator Marcoleta. Kaya dinadamay na naman nila ako. Pero may magagalit dyan sa ginawa ni Gutesa, si Ombudsman. Attorney, itong si Gutesa, after niyang tumistigo doon sa Senate Blue Ribbon Committee, biglang nawala, hindi na siya naging visible. Attorney. Ang tago siya, pinatago siya. Sigurado naman, hindi naman si... Ako, obvious naman yan. Bakit babaligtad si Gutesa? Nakatestify na siya. Hindi perjury yun. Oh. Di ba? Kasi nag-testify na siya under oath eh. Oo nga, oo Kung nga. pinabit lang niya, di walang perjury dahil di naman siya nakatestify. Nag-testify siya doon. Kung pinilit lang siya, dapat, di ba makikita mo naman kung ang behavior ng taong pinipilit. Kaya, sigurado na maleta siya.
Maleta na yan. maleta, si For sure, Gutesa. maleta yan. Okay. Pero sa tingin Okay, mo Glenn. rito, attorney, kasi nung una merong yung mismong 18 mari, may 4 na bumaliktad, di ba? Tapos sumunod to si Gutesa. Sa Maleta tingin mo, yan, sino attorney. yung mga nasa likod dito para itong mga taong ito ay bumaliktad sa kanilang mga unang testimonya? Sabi ko mga under oath si Gutesa. Sige sabihin, lahat ng mga niya pinagsasabi niya doon ay pawang katotohanan. Pero ngayon, nadiin yung dalawa. Tingin mo, anong klaseng tactic to? Sino ba ang beneficiary niyan? Yung Ayun. pagbaligtad ng 4 na yun at ni Gutesa, hindi ba si Martin Si Romualdez? Martin. Ayun. So, kung Si sino Martin yung Luther. beneficiary niyan, syempre siya yung pagdududahan natin. Siya yung may ano nito. Nako. Na Si Martin Luther pala ang dapat pagdudahan dito. Yari. gumalaw nito. Ngayon, Yari ka ito dito, problema Martin na yun, Luther. yung 4 na yun, at ni Gutesa, dahil nag-announce Ayan. na ombudsman, na Kapal na pwede mukha silang mo. kasuhan yung 4 na yun, na kasama sa plunder ni Martin Romualdez. Kasi sa plunder naman, pag nag-deliver sila o nag-receive sila, kasabwat sila. Edi inamin nila na kasabwat sila. So, una nilang affidavit. Ngayon, kaya nga sabi ko, dapat isama din ng ombudsman si Gutesa doon sa kaso ni Romualdez. Kasi, para malaman talaga ng mga tao sa husgado kung totoo ba itong mga pinagsasabi niya. Kasi yung ibang kasama niya, sinabi din na kasama sila sa pag-deliver ng mga mali-malitang milyon-milyong piso na kickbackan. Pero paano na yung iba? Kasi kahit mag-withdraw si Gutesa at yung 4, meron pang, ilan pa ba yun? 5 minus 18? O di may 13 pa. May 13 pa na nagko-corroborate yung mga testimony nila na nag-deliver sila. Although hindi sila sabay-sabay nag-deliver, pero nagkakaalaman sila na nag-deliver sila na mali-malitang pera kay Martin Romualdez sa bahay niya sa Forbes. At utos ni Saldico, yung kanilang boss. So yan ang ngayon yan ang problema ni Gutesa na hindi niya nakita. Dahil ngayon, ombudsman na ang kalaban niya. Hindi si Senator Marcoleta. Dinadamay lang kami dito kasi alam nila na supporter ako and friend of Senator Marcoleta. Pero kung layo naman ang kwento nitong Gutesa na ito, Okay. bakit hindi man gagawin yung salaysay niya? Sino ba yan? Parang sino ba yan si Gutesa para bigyan ko siya ng panahon ko ba? Tsaka mga ganyang klaseng tao, parang layo naman yan sa akin, di ba? Wala akong access dyan. I mean, I don't want to have anything to do with them, di ba? Ang binanggit mo kanina, attorney, yung mga nakinabang dito, yung pagbaligtad ng yung 4 na Marine at pagbaligtad ngayon ni Gutesa, sabi mo, ang makikinabang dito ay si dating Speaker Martin Romualdez. Pero doon mismo sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos, binanggit niya di ba, na uusad na yung kaso at hinahanda ang kaso laban sa dating speaker. Baliktaran eh. So, hindi naman niya pinapangalanan. Parang hindi niya masambit yung parang si Darth Vader sa Star Wars. He who cannot be named. Ano ba? Minipit ba mga dila nila? Na hindi nila masabi ang pangalan niyang pinsan niya? Di matagal na po yung zona na yan. Napakatagal na. Last year pa, sinabi natin makukulong siya. Wala naman siya nakulong. Wala naman. Ngayon, kailangan patunayan na yan ni BBM at na ombudsman Yeah. na itong si Martin Romualdez ay hindi po yan untouchable. Si Martin Luther. Ayan, si Gutesa, nadagdagan pa ngayon. Akala ni Gutesa nakaisa siya. Ngayon, sakit ng ulo niya. At ngayon, sigurado, pag dinamay siya ng ombudsman sa plunder case, kasama siya. Makukulong ni Martin Romualdez. Makukulong. Lahat ng bumaliktad na Marines, next administration, kulong ho yung mga yan. Malamang sa malamang, kulong yung mga yan. Diba yung kaso na yan Yan sinasabi ng ombudsman Hinog na yung kaso na yan ni Romualdez, pinag-aaralan mabuti. Kasi siyempre si Romualdez, maraming abogado, maraming pera, di ba? Kaya matitinik din yung mga depensa niya. Pero
sa presinto ka na magpaliwanag, kumbaga, di ba? Kinulong nyo nga si Senator Marcoleta na walang perang ni isang kusing galing sa gobyerno, ginawa niyong plunder, yan pa si Martin. Oo, doon siya dapat sa kulungan, sa pinakamainit doon na selda. Para pumayat siya. Grabe, parang wala nang matrust ang mga tao ngayon. Sino ba ang masasandalan natin na totoo? Di ba? Kaya dapat patunayan ng ombudsman sa atin para pakulong na yan si Martin Romualdez, sama na si Gutesa at saka yung 4. Parang nagugulumihanan, ano? Dati-rati naninindigan, and then bigla na lang, eto ngayon, sumabog na naman ang ganitong mga balita na pag-uusapan naman. Mapipinpoint ba natin talaga, attorney, kung sino ang yung tinatawag na mastermind sa nangyayaring itong katiwalian sa bansa? Kung ganito yung mga nangyayaring usapan. Ayaw siyempre ni BBM. Naisipin natin ng mga Pilipino at ng mga pinag-uutangan niya na siya ang mastermind ng flood control funds corruption. Di ba? Na naging sikat siya sa buong mundo. Ayaw niya siyempre. Kaya gusto rin niya na makulong si Martin. Di ba? Kasi hindi naman yan kakasuhan ng ombudsman eh. Kung hindi siya, kung makikialam siya eh. So at the least, hindi siya nakikialam, ombudsman. And, to his credit, Ombudsman Remulla, pag tinuloy niya ito, bilib na ako sa kanya. Kumbaga, ayaw ni BBM na ituro siya as mastermind. Kaso, itong si Martin Romualdez ngayon, sinabi niya rin, di ba sa video niya, na I will not go alone. I will take you with me. Marami akong alam sa Magtuturo administrasyon din siya. nito. Oo. Magtuturo din siya. Kung ikukulong na rin lang din siya, di magturo na rin siya. Hindi ba? Parang gusto natin malaman ang katotohanan. Di sige, pero kulong muna siya. Unfair naman yon. Si Senator Marcoleta at si Mike Defensor at mga kasama, kinulong nyo sa campaign funds, campaign donation. Ano yung plunder? Tapos ito, maleta, may testigo na. Hindi pa nakukulong. Yun nga ang ng mga tao na hindi na injustice na ito kay Senator Marcoleta at kay Mike Defensor, itong ginagawa ng ombudsman. Matutuwid niya lang ito kung si Martin din ay pakukulong niya at makapiyansa si Senator Marcoleta at si Mike Defensor. Possible ba na makapaglagak ng bail ang dating senador, attorney? Opo, pero siyempre it will take time, no? Ako saludo ako kay si Senator Marcoleta. Ayaw niya talagang magpa-hospital arrest kagaya ni Bunuan. Titiisin talaga ang init doon ha. Pumunta ako natin Laila, ang init. Ang init talaga doon sa selda, grabe. Kasi yung 5th floor, bubong na yun eh. Pinakataas na yun. Gusto ko nga ikulong na lang si Martin doon sa bubong na. Doon na siya talaga. Palakpakan natin kung siya attorney Ronzo. Siya talaga ang pinakataas-taasang nasasakdal, di ba? Lagyan siya ng ano doon, parang rooftop. Ano ba tawag doon? Roof deck. Roof deck. Hindi, Yan. atik lang, atik. Atik na lang daw, atik na para lang daw, medyo social, atik. Atik, So, ayaw talaga ni Senator Marcoleta. Ayaw na matanda talaga. Sabi niya, hindi ako mag-hospital arrest. Diyan ka mahiya, Secretary Bunuan, kaya magturo ka na. Okay. Dito Na, sa at least may naman pasalamatan sa iyo yung mga apo mo. Di ba? Yan ang advice ko po. And solicited advice sa Secretary Bunuan. Okay. Yeah, Okay. ako muna. Sige, Lang. Dito sa pinirmahan na affidavit na bago nitong si Gutesa, attorney, ang haba Ang haba nung kanyang pinirmahan at bagong affidavit. Ano ang maaring nabanggit niya? Pwede siyang kasuhan. Ibig sabihin ba, bababaliwala na yung una niyang affidavit? Dito Ayun sa ang bago? gusto niya. Gusto niya, ganun. Pero kung ayaw ng ombudsman, dahil sinasama, kasi ganito ang problema ni Gutesa.
Yung salaysay niya, ang dati niya affidavit sa Blue Ribbon ni Senator Marcoleta, ay na-touch yun ni Ombudsman Rimulya, sinama yun sa mga ebidensya kontra kay Martin Romualdez. Ngayon, bumaligtad siya. Di ba? Kumbaga, he has undermined the authority of the Ombudsman. Hindi naman papayag si Ombudsman Boying yan. Di ba? Kaya, kung ganyan siya, itadamay siya, kagaya ng 4. Sinabi na ni Boying Rimulya na pwede namin silang kasuwat kasama kay Martin Romualdez, conspiracy. Di isama din si Gutesa. Kaya, ang dami pa niyang sat-sat, kahaba-haba. Sa totoo lang, ano ba talaga, Gutesa, na maleta ka? Yun lang naman ang tanong dyan eh. Kasi, matagal mo nawala. Tapos ngayon, babalik ka. Biglang nabago. Baligtad ka na. Babaligtad ka na. Nung nakulong na si Senator Marcoleta. At si Mike, babaligtad ka. Aba, sinong kalaban mo ngayon? Hindi naman si Marcoleta ang kalaban mo ngayon. Kalaban mo ngayon, Ombudsman. Mabigat. Yan ang problema ni Gutesa. Kasi, kahit na may pangalawang salaysay siya, may cross-examine yan siya doon ng Ombudsman. Kasi di ba magtitistigo yan siya kay Martin na hindi totoo yan, hindi ako nagdala, pinilit lang ako, di ba? Siyempre, cross-examine siya ng Ombudsman. Ano ito? Ano pala ito? Sinungaling ka pala. At ba't ka napapaniwalaan ng husgado? Sabi mo noon, ganito. Tapos ngayon, nakulong na si Senator Marcoleta at saka kalalabas na pinilit ka lang niya. Ano to? Parang lokohan lang ang ginagawa nila? Oo, yun ang mangyayari dyan. Iko-cross-examine siya ngayon ng Ombudsman. Okay. Dito sa pag-recant dito ni dito ni Gutesa. So, ano to? Yung kanyang pag-recant dito, siyempre, yung mga sinabi niya nung una, ano yung magiging kainat na nito kung ibang mga tumitistigo ay nagre-recant, attorney? Oo nga. Kaso, pag nasama na ang affidavit nila dun sa Ombudsman, hindi na papayag ang Ombudsman dyan. Sinabi na ng Ombudsman, pwede namin silang isama sa plunder. Kasama sila kay Martin Romualdez sa kaso. Walang laban o bawi dito, di ba? Lumabang ka, wala. ka. Touch move. Kung sa bata pa laro, touch move. Sa chest, touch move to. Touch move ba? Kung sinabi mo yun na. Ombudsman. Sabihin nila, pag nag-recant ka naman, wala ka naman, di ka naman makukulong, ipapailan ka pa ng perjury. Ay, hindi po. Hindi lang po perjury ipapile sa inyo, Gutesa. Plunder po. Kasi sa plunder, kasama po sa conspiracy yung nag-deliver ng pera. At saka yung nag-receive ng pera. O kaya kung para kanino yung pera. Yes. Yan. Opo. Conspiracy to commit plunder. So, ibig sabihin, attorney, hindi lang si Gutesa, maging yung 4 na nag-recant din, maaaring makasuhan kung gagawin ito, no? Itong sasampa ng kaso laban sa kanila. Pwede In fact, the Ombudsman has already said that. We can, sabi niya. We can. Kaya namin, we can. Pwede namin isama sila sa kaso ng plunder ni Martin Romualdez. Ayan, sige. Sige, may maleta nga kayo, pero himas rehas naman kayo. So dito, attorney, para sa iyo, dito sa pananong ito, kaya nag-recant, kaya bumaligtad si Gutesa, hindi dahil hindi dahil sa pressure ng gobyerno sa buhay niya, hindi dahil sa nagsasabi siya ng totoo. So, bumaligtad siya dahil binayaran siya ng kampo ng Martin Romualdez. Yun. Sino ba naman beneficiary di si Romualdez? Pero ako, yan ang suspecho ko. That is my opinion. Pwede ba naman si Gutesa? Pwede ba naman yan na wala na lang bigla? Tapos babalik ngayon? Pwede ba naman yan na it's just he's being bothered by his conscience? Baka naman million yung conscience niya. Kaya mabigat na. Hindi nakakayanin. Ayun, okay. So, dito, sa tingin mo dito sa pangyayaring ito, sabi mo nga, kung masusubukan dito si Ombudsman Boying Rimulya, kung ano ang paninindigan niya dito sa kaso ni Martin Romualdez? Opo. Ibig sabihin, ano pala tingin niyo sa Ombudsman? Kawayan? O mabali-bali nyo lang? O ibig sabihin, magkasabwat ba si Ombudsman Rimulya at si Martin? Na maglaglagan na lang ng mga witness, hayaan lang ng Ombudsman? Ibig sabihin yan nila, kung gagawin nila yan, magkasabwat pala?
Oh, talaga magbrad na ombudsman, Remulla at si Martin Romualdez. Pero sa tingin ko, totohanan siya ni Ombudsman Boying. Paano Kasi naman? yung tao talaga nagdidemand na na Apo. kailangan makulong na ito si Martin Romualdez kahit na yung mga nagpapautang sa Pilipinas. Diba? May tingin sila sa atin. Kung sige kayo corruption dyan, ba't naman kami papautang sa inyo? Baka wala na kayong pambayad. Tama, oo. Paano to, attorney, itong mga pag-recap dito ni Gutesa? Baka bigla namang maglilito naman ng isang video si Saldi ko na patutunan niya. Hindi! Inutusan ko yan si Gutesa na mag-deliver kay Martin Romualdez. O di yari siya. Baka bigla maglabas ng video ulit. Alam mo naman, nananay ko si Saldi ko eh. Palagay ko na wala ng power si Martin pag nakulong na siya. Different administration na magpalit na ng administration, pwede nang bumalik si Zaldi. At sabihin niya, ako magte-testify pero state witness. Oo. Aha, Kasi aha. Dapat tahimik din si kulong lang Saldi ako habang ang Sandigan Bayan ay mag-decide kung pwede ako mag-state witness. Aha. Pero ituturo ko yan si Martin. Tuturo ko yan. Yan. Hindi Yan ang kaya... gusto ni Bunuan, mag-state witness. Sabi ng Sandigan Bayan, hindi. Hindi ka pwede mag-state witness dahil hindi ka naman pwedeng mag-claim na hindi ikaw ang most guilty. Yan. Kasi ang state witness dapat hindi siya ang most guilty. Di ba? Pero sinasabi ng Sandigan, hindi pwede. Sa taas ng ranggo mo. Ang ranggo mo isang halintang na lang eh. Presidente na eh. Tama. Alter ego ka ng presidente as cabinet secretary. Ayan, hindi siya pinayagan. So ngayon, si Bunuan nandun sa ospital. May sakit siguro din siya, pero kahit na, di ba? Unfair din naman si Senator Marcoleta nga may sakit din naman yan. Bakit? Ang bisita ako doon, pumayat may sakit din naman ang daming sakit Pero tinitiis niya. Kasi naninindigan siya. Grabe talaga. Grabe talaga. Unfair talaga ito, Ombudsman. Si Saning Justice. Papiansahin nyo na yan si Senator Marcoleta at si Mike. Campaign donation yun. Nagbayad pa ng donor's tax. Saan ang plunder dyan kung nagbayad ng donor's tax? Yun lang, oo. Sana binayaran ng tax ang gobyerno. Ibig sabihin, hindi nila tinago. Sabihin nila, hindi naman dineclare dun sa COMELEC. Sinabi nga ng COMELEC, dismiss na yun. Pambira naman. Attorney, Jurisdiction ng COMELEC ngayon, malabo na. Malabo na pala ang jurisdiction ngayon ng COMELEC sa campaign funds. Oo nga, parang wala. Walang visa na yung power niya ng criminal prosecution ng campaign funds. Napunta na naman sa ombudsman. Basta lagyan lang nila plunder. Lahat na lang ipa-plunder nyo. Ito pa, yung donation na 30 million, 10 million, 20 million ni Mike Defensor at dalawang kaibigan niya. Pinag-total nila para umabot ng more than 50 million para lang ma-plunder, di ba? yes. Justice talaga yan, Ombudsman. Talagang habulin nyo ito si Gutesa, habulin nyo kasi hindi naman pwede yan na ganyan lang, pinaglalaroan niya yung justice system. Paano yan kung magkasundo naman yung magkabilang panig, Ombudsman and the other party attorney? Si Martin. Paano yan? Masyado ng lubog dito sa baha si Ombudsman. Hindi na pwedeng kakainin niya suka niya dito. Sinabi niya na yung beses Opo. Sabi ko nga, walang kandidatong presidente si Bongbong Marcos na pwede siguro yan si Remulla Boying. Kasi compared sa brother niya, mas popular na siya ngayon lalo na pag pinakulong niya si Martin, di ba? Ayun, kapag yan, hindi lang si Martin. Yung mga sinasabing mga alipores noon, ni dating Speaker Martin Romualdez, na nakinabang din sa mga flood control, yung mga dating congressman na Correct, binabanggit. yung mga kontratista na yan, kagaya ni Gardiola. Yan. Sino pa? Maganda yung senaryo na magiging tagapagligtas na sambayan ng Pilipino itong si Boying Remulla. Kaso ang hirap nito, baka sabihin ng mga ipapakulong niya Ombudsman. Kakwento ako sa iyo ganito kasi yan. Wala na, tapos na usapan. Lahat ng mga dapat i-imbestiga yung mga taga-Bulacan ng mga congressman dyan abot naman hanggang tenga yung mga baha doon. So, mga tilapia pumapasok na sa loob ng bahay ng mga tao.
Kung yan ay gagawin ni Ombudsman Boying Rimulya, Oo, may laban. mabango, matapang to. Wala itong may laban sinisino. siya, no? May laban siya. Walang sinisino to. Oo, Pero hanggat wala siyang pinapakulong, hanggat sinasabi na magsasampa pa ng kaso, Ay, wala pa rin. tama yung isipan ni Laila Attorney. Wala pa rin. Baka ito doon lang sa TV magkalaban pero sa likod magkakampi. sa likod, mag-brads pa rin. Mag-branch pa rin. Paano yan? Baga pakitang tao lang. Akong bahala dyan. Kakasuhan ko yan. Nasona na eh. Nakadalawang sona na eh. Diba? Oo nga. Teka. Sona, nakadalawa na eh. Nakadalawa na nga. Hay, nako. Anong gagawin nila? Sino ang ituturong mastermind? Di si Bongbong. Yun lang. Kung hindi pala si Martin ang mastermind, sino pala, boss? Di si Bongbong. Yun nga. Oo. Gusto ba ni Bongbong yun? Siyempre hindi, di ba? Di ba? Well, dito sa Wala na attorney. talaga. Kung sa chess pa, checkmate na. Checkmate si na. Martin Romualdez. Wala na pupuntahan. Checkmate. Wala na. Mate Tumba na. Na siya, mag-prepare na siya ng balutan niya, yung mga maleta niya ba? Maleta niya ng potato chips. Malaki, no? Maleta niya ng maraming maleta ito. Yung kasya tayo dyan sa maleta nila. But anyway, grabe. mabalikan ko lang itong mga nag-recant attorney at yung apat na sinasabing dating Marine at saka itong si Gutesa, paano ba tinitignan ng hukuman yung pagtestigo ng isang nag-recant? Credibility ng witness ang titingnan ng huwes. Sabihin niya, sinungaling ba ito? Para kanino? Yung ganon. Kailangan mapatunayan muna kung tama ba nagsisinungaling o may mga iba pang mga pangyayari kaya nagkaroon ng kasinungalingan. Ganun po ba yun, attorney? Oo, pero sinasabi ko nga, pag sinama na siya sa kaso, doon ka na magpaliwanag. Doon ka na magpaliwanag ka sa general population doon sa BGMP. Alam mo, dumaan ako doon. Sa general population. May mga fans ako doon, May fans ako doon, mga mama, Mga kuya doon. Sabi, attorney! Yun pala, meron silang TV. Nanonood silang TV. Laki nga TV nila. Ang pagdubaan ko, attorney! Oy, kuya, fight lang, Sabi ko. Doon siya. Mga 10 sila sa selda. Doon si Gutesa. Yun. Hindi siya pwede doon sa kasama kay Martin. Kasi si Martin, dapat lang siya yung mag-isa lang siya sa selda niya. Walang Siyempre, kausap, sinabi ni walang Martin, cellphone. walang cellphone, walang ice, walang refrigerator, walang aircon. Pamaypay lang. Papayat nga. Papayat siya. Pambira diet. naman. Ilang years naman siyang tumaba it's time, di ba? So, It's attorney, time that the people will see justice. ano ang maasahan natin ngayon? Ano ang nakikita po ninyong maaaring mangyari pa dito sa pagbaliktad o pag-recant nitong si Gutesa at nitong apat na dating mga Marino kung tawagin? Dahil narinig na nila ang ombudsman na pwede silang kasuhan. Palagi ko si Gutesa mag-underground na naman ito. Total, nakuha na naman niya maleta Palagay ko, mawawala na naman ito na parang bula. Nako, Pagkatapos pagbalik niya, binigyan ako ng pera Pero yun ay tinanggap ko bilang ebidensya na sinusuhulan talaga ako para bumaliktad. Bumaliktad na naman. 3 times na siya ngayon. 3 strike. Dahil sabihin na talaga, masyado ka ng sinungaling kulong ka na. Kulong ka na. Doon ka na magpaliwanag sa Sandigan Bayan. Yan dapat Ombudsman Rimulya para po naman po yung hustisya kami. Panindigan nyo naman po yung mga sinasabi nyo. Pakulong nyo na si Martin. Magbi-birthday na po ako next week. Kala pa rin si Martin. Di pa rin nakukulong. May birthday ka ba? Ombudsman Boying. Dapat next week dito ka ng Miyerkules dito sa Usapang Matino. Opo. Ayun. Pagpapansin po Ayun. tayo dyan. Ayun. Ngayon pa lang. Maraming salamat po. Thank you so much, attorney. Lipat na ho tayo dito kay Sir Eli Solidar. Na sumakay
umepal dito ho sa issue ho ng pagbaliktad o yung recantation ng dating testigo na si Sergeant Orly Gutesa. At ngayon ay agad na nagsasabi kasi nung mga mga nakaraang araw ay binanggit niya na hindi na raw po siya nasopresa. At ngayon ay may binabanggit din ho ito na dapat daw po ay magkaroon ng mas mabigat na parusa para po sa mga taong nagmamanipula sa mga testigo para magsinungaling. So pinalilitaw ho nitong si Lacson na talagang tinuruan ho na magsinungaling itong si Orly Gutesa at idiin ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez. Kung tutuusin ho mga kababayan, kung inyo pong matatandaan, nang humarap si Sergeant Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan noon ni Senator Dante Marcoleta, ito hong si Lacson ang isa po sa parang pumipigil ho. At di ba, yung bumablangka at kanyang binutasan po ho di ba yung affidavit, yung nagnotaryo sa affidavit ni Gutesa. So ibig sabihin parang lumilitaw noon na takot ho sila at binablangka ho nila itong naging testimonya ni Gutesa. Pero ngayon ay biglang nagbago at ang talagang agad niya hong pinaniwalaan, isang click lang ho, pinaniwalaan niya na ito hong si Gutesa ay talagang pinilit na magsinungaling. Bilang isang pulis at naging investigador, alam naman natin sa mga ganyang kaso, hindi man lahat, pero marami po sa mga kaso na may mga testigo laban po sa mga ma-impluwensyan tao na kapag biglang bumaliktad, kadalasan talagang yan po ay bunga ng pressure at mga posibilidad ng pananakot. Pero dito mga kababayan, agad na umepal. Alam nyo ho, Nobyembre 12 pa lang 2025 noong nakarang taon, ay ito hong mismong si Senator Amy Marcos, nagsasabi na ho siya na nako, yung pagharap niya ni Gutesa dito sa Senado, pagkatapos yan, sigurado yan ay gigipitin, pe-pressurein at para bumaliktad yung kanyang mga sinabi dahil sa napakabigat at mga bigatin ho yung kanyang mga yung inakusahan, di ba? Si dating Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. At ang sinasabi, di ba, nag-deliver siya ng mali-malitang pera. Yun ho, pero itong si Senator Lacson, talagang alam nyo na ho, no? Na parang agad niyang gusto niyong idiin agad Ito pong si Senator Dante Marcoleta. Di po ba? Ito, balikan lang ho natin mga kababayan. Ito hong naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Importante ho ito Importante yan. Kasi importante. birin mo, sinabi niya noong pa, November 12, tignan ko yung pecha ho mga kababayan Ito, November 12, 2025, meron ho diyang ambush interview sa Senado. At nakusan ay ito may interview at yung GMA si Nimpa Rabilo ng DCWB, siya po nakakuha ng video at may mga iba pa, marami ho mga taga-media ho ron, mga Senate reporters ang nagsabi na nako, magre-recant yung mga testigo. Sabi ho ni isa-isa yan, biglang babaliktad ang mga yan, sabi po ng Senator Amy. Ito, pakinggan ho natin at ito ho November 12, 2025 August 2026 na ho ngayon. Ngayon lang ho sumambulat itong pagbaliktad ni Sergeant Orly Gutesa. So ibig sabihin, totoo yung mga naunang binanggit ni Senator Amy Marcos na pinipressure, tinatakot di umano ang pamilya at yun ho para bumaliktad. Ito, pakinggan ho natin. Tapos babalikan ho natin si Senator Lacson na kung saan ay sumasakay at nakahanap po ng butas, gustong dikdikin ito pong si Senator Dante Marcoleta. Ito muna, panoorin nyo itong pahayag ni Senator Amy Marcos. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil pressure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Sino yun? Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya.
Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, Malinaw ho at tinutukan, talagang tinakot ang pamilya nitong si Gutesa. Tao lang ho tayo ha, hindi ho ika nga biro yung ginawa na yan sa pamilya nitong si Gutesa. Kaya yung pagbaliktad niya, bumaliktad na siya, may maleta pa siya, talagang ika nga, maleta ibig sabihin magtatago na siya ulit. Ganon. ang tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. O yan po, maliwanag po. May pecha pa ho, November 12, 2025, ngayon August 2026 na ho. Ang sabi ho ni Senator Amy Marcos doon, nako, isa-isa yan na biglang babaligtad. Dahil pinipressure, tinatakot ang pamilya at halos tinututukan ng asawa at anak. Kasi pinakamabigat, yung kanyang testimonya, itong tinutukoy niya, itong si Sergeant Orly Gutesa. Di po ba? So, pero sa kabilang banda ho, mga kababayan, ay ito ho, panoorin nyo, ito sa yung TV screen, itong si Senator Lacson nakalagay, sabi niya, Lacson eyes stiffer penalties versus those who manipulate witness for perjury. Yun na, nababasa nyo sa inyong TV screen. Ibig sabihin po nito, mga kababayan, dapat daw ho na mabigyan ho ng mas mabigat na parusa yung mga tao na kung saan ay minanipula. Kumbaga sa ay tinuruan ang isang testigo na magsinungaling. Dito ho, sinasakyan niya ho itong issue kay Orly Gutesa, mga kababayan. Samantalang ang dami ho na mga nangyayari, kahit dyan ho sa Senado, di ba? Yung kalamawanay ng mga nakaraan, di ba? Ador Mawanay. Ang dami-dami ho ng mga testigo na biglang nagbabago ho, di ba? Kasi meron naman ho talaga na talagang sa umpisa pa lang, sinungaling na, di ba? Nagsinungaling na. Pero dito ho kay Orly Gutesa, hindi lang ho siya. Siguro, pwede ho nating sabihin na pinilit ho siya na magsinungaling. Halimbawa, sinusian ho siya na magsinungaling. Kung totoo ho ito, Pero may nag-corroborate, meron hong mga nagpatotoo. Kaya nga ito ho, yung tinatawag na 18 ex-Marines, di ba? 18 sila lumabas at pinatotohanan nila ho yan. Tapos ngayon may bumaliktad din na 4. Pero nauna ho dyan ay kinumpirma rin ho yan. Mismo ni dating Congressman Zaldico. Oo, mga tao ko yan. At totoo yung kanilang mga sinasabi. Yun ho. Tapos ngayon, itong si Senator Lacson ay biglang, talagang gusto niya na ho na na paniwalaan itong si Orly Gutesa na pinagsinungaling. Kung nagsisinungaling pala si Gutesa, bakit mo hinanapan ng butas noon? Na kung saan ay question yung nagnotaryo, di ba, sa affidavit ni Orly Gutesa na kung tutuusin naman hindi na kailangan ng mga notaryo at affidavit basta't humarap ka sa Senado sa mga Senate inquiry o hearing, tapos manunumpa ka, okay na po yun. Pero kanyang hinanapan ng butas, di ba? Kung yung pumatanda sa ating mga viewers, Ngayon, sabi ho niya, ay ito ho, dapat ho ay magtakda pa ng mas mabigat na parusa. Sabi ho niya ay although ito hong recantation ay hindi na po sorpresa, pero sabi niya ay dapat daw na amyendahan itong anti-perjury law o RA Republic Act number 11594 na kung saan ay napasa noong October 2021 na kung saan ay nagpapataw ho ng mabigat na parusa sa mga taong nakapag-commit at siyempre ng pagsisinungaling at mapuwersahan daw ho ang tao na gumawa ng mga false testimony o maling testimonya under oath. Ayun ho. So, yun ho, mga kababayan. Pero ako, nagtataka lang naman ho ako. Dapat ho, bilang isang dating hepe ng Philippine National Police, at sinasabi raw ho, ito magaling daw ho ito na investigador, di ba? Sabi ni Senator Tito Soto. Kung magaling ho siyang investigador, sana ay inimbestigahan ho muna kung totoo
yung mga naunang paratang at mga aligasyon, November pa lang November 12, 2025, may binabanggit na ho itong si Senator Amy Marcos at maging ito hong si dating Congressman Mike Defensor, kung niyo pong matatandaan, binanggit niya na rin ho yan na talagang meron pong nanggigipit dito kay Gutesa at alam niyo ho, babalikan lang ho natin. Kasi ito, inanunsyo ito at ni dating Congressman Mike Defensor, yung usapan po ni Orly Gutesa at ng kanyang asawa. So yung kanilang usapan na sabi ho ni Gutesa ay meron daw pilit na pinapipirmahan sa kanya na affidavit na hindi niya naman sinabi, na hindi niya naman alam. Kumbaga sa pinipilit siyang pumirma sa affidavit na pawang kasinungalingan. So ito, panoorin niyo ho ito mga kawawan. Maganda balikan ho natin para mas maganda mapag-usapan din. Importante ho ito kasi ngayon ang dampot ka agad ng mga hindi ko alam kung kumakampi ho ito sa mga sa mga sangkuto sa flood control di ba? Imbes na ugatin bakit ba itong si Gutesa biglang bumaliktad? Dapat inimbestigahan mo muna. Hindi, ang ginawa agad kumampi ka agad hindi, ginipit nga yan. Pinilit yan na magsinungaling. Di ba? Nila Marcoleta at Defensor. Dapat inimbestigahan muna pero wala ho Nag-ano kagad, di ba? Meron kagad na desisyon. Pero ito, pakinggan nyo ho Ito, para magbalikta na ho tayo. Yan, balikta na ho tayo. Baka marami ho sa ating mga viewers na napanood nyo na ho ito. Kasi may isang press con ho ito. At ipinakita ni dating Congressman Mike Defensor, ipinarinig yung usapan ho sa telepono ng ni Sergeant Orly Gutesa at ng kanyang may bahay. Ito, panoorin nyo ho mga kababayan at pakinggan. Yun po, napakinggan nyo mga kababayan. So, maliwanag ho, noon ho yan ay talagang nagtago ho itong si Gutesa At yun ho, biglang hindi na po sumipot, di ba, sa mga pagdinig sa Senado. Tapos ay sinabi ni Defensor na yun nga ho, may mga panggigipit, biglang, di ba, nawala to. Tapos, nag-usap yung kanyang asawa, si Sergeant Orly Gutesa at itong yung kanyang asawa. At bago magsimula yung pag-uusap, kasi hindi mo pwedeng sabihin gawa-gawa lang ho ito na sinabi ng asawa, ulitin mo rin yung napag-usapan natin, ito naka-record ito. Usapan natin ngayon. So, sinabi na hindi pwedeng winirtap Maliwanag, sabi ng asawa niya kay Sergeant Gutesa, tumawag si Kuya Siguro ang binabanggit niya kung sino man, si Mike Defensor, kung sino man ng Kuya, sinasabi niya, ulitin mo rin yung sinabi mo. Ito, naka-record ito. So, alam ni Orly Gutesa na naka-record. So, binanggit niya ho. Yung mga ginagawa sa kanya. Alam niyo ho, mga kababayan, kung talagang gusto ho na magkaroon po rito ng tunay na katarungan, ugatin ho, totoo ba na talagang itong si Gutesa ay bumaliktad dahil sa, wala ho, voluntary raw. Wala raw hong pumilit sa kanya. Ano yung mga napapaulat noon na pinipressure siya, tinatakot siya, pati yung kanyang pamilya. At yung usapan ngayon, sila, yung mag-asawa. Ano ho yun? Di po ba? So, maliwanag na maliwanag ho rito. At yun nga ho, nakapagtataka rin ho na pagka nilabas ho ng pahayag na bumaliktad na ito pong si Sergeant Orly Gutesa, isang saglit lang ho, agad na nagsumiti po ng supplemental affidavit Ito ho nga kampo ni dating Speaker Romualdez. At yun ho, tangan-tangan ho, nakasama na ho yung affidavit of recantation, yung pagbaliktad ni Gutesa. So, ibig sabihin, magpapahina po yun sa kaso laban po kay Romualdez. Kayo ho, ano masasabi nyo ho rito? No? Kasi comment ako kayo at mag-subscribe ho kayo dito kay Sir Eddie Solidar at dito siyempre sa PH Play. So Luis, maraming salamat po sa pagsuporta. Mag-ingat ho kayo lahat.